You can break the silence and begin the healing. This is a statement na kumbaga ay medyo emotional, mga kapatid. Kasi marami sa atin we choose to be silent. Sometimes we do silent wars. Sabi nga nila. Pero alam natin that we need God's healing para maranasan sa buhay natin. So, once again, ang pinag-uusapan natin dito is connected with inner healing slash mental health awareness. So, let's continue po. Okay, what is depression and how to deal with it? Okay, kasi may mga tao nagsabi na, uy, feel ko nadidepress ako. Okay, may mga tao na may signs of depression, may mga tao na talagang na-check up ng psychologist or psychiatrist na meron talagang depression. So, medyo magkaiba yun. Let me clarify yan mamaya habang nagpapatuloy tayo. Okay? So, question. Nakaramdam ka na ba ng alin sa mga ito? Okay, these are 5. Nakaramdam ka na ba ng una, emotional numbness? Yung parang wala ka nang wala kang maramdaman, hindi ka na masaya, hindi ka rin malungkot. Parang blank ka na lang. Ang tawag doon is emotional numbness. Parang wala kang maramdaman. Sila ay nagkakwentuhan, masaya sila, parang ay, hindi ko ma-feel yung saya. Malungkot sila, hindi mo rin ma-feel. Parang numb. Wala kang pakiramdam. Okay? More or less. Okay? Kung meron yan, ay tuloy natin. Number 2, nakaramdam ka na ba ng ganito? Loss of motivation or purpose. Yung ginagawa mo pa rin yung mga dapat gawin, pero parang wala ng meaning at parang robot mode lang. At yung ganung feeling. Nawalan ka na ng motivation, ng sense of motivation, at ba't ko ba ginagawa yung mga dapat gawin? Baga, monotonous ka na lang, automatic ka na lang. Number 2, that's number 2. Number 3, nakaramdam ka na ba ng identity confusion? Hindi mo na alam kung sino ka. Ba't ko ba ginagawa to? Part ba ako ng pamilya na to? Parang hindi naman. Tao pa rin ba ako? Parang nawala yung dating ikaw na may passion. Parang yung work mo ay work na lang, yung pagiging nanay mo ay nanay na lang, pagiging misis mo or mister mo ay yun na lang. Ikaw, nawala ka na ng passion. Even direction at even connection sa Diyos na parang ang layo ni Lord. Okay? Number 4, withdrawal from relationships. Nakaramdam ka ba ng ganyan? Yung ayaw mo makipag-usap at even yung mga kausap mo, hindi ka ganun ka-honest sa kanila. Kahit sa mga taong malapit sa'yo, parang hindi mo na kayang mag-open up. Nawalan ka ng tiwala sa mga tao at even yung pinagtitiwalaan mo ay parang hindi ka na rin ganun ka-open, hindi ka na rin ganun ka-close. Okay? Parang ang layo ng mga tao sa'yo. You feel isolated at ina-isolate mo ang sarili mo. Nakaramdam ka ba ng ganyan? Okay, one more. Overthinking or self-doubt. Ano yung overthinking? Overthinking, sobra mag-isip. Ito lang ang problema, napalaki ang problema. Or may self-doubt ka, kaya ko bang gawin yan? Dati nagagawa ko, but parang hindi ko na kayang gawin. Parang hirap na akong gawin ito. Lagi kang may tanong sa sarili, okay pa ba ako? Okay naman siguro ako. May silbi pa ba ako? Yung mga words na ito ay nagpapakita ng ikaw ay nag-overthink o nagkakaroon ng self-doubt. Hindi mo rin alam kung kanino ka na magtatanong, parang unsure na ako. At even sarili mo, hindi mo na rin matanong ng maayos. Okay? At may mga feelings ka na ganito. All of these are connected to signs of depression. Magkaroon ka ng isa doon, may sign ka na ikaw ay depressed. At ang depression po, when talking about mental health, siya yung parang tinatawag na sipon, common cold. Di ba pag sinipon ka, senyales na yan na parang medyo may paparating ka pa na next na problema, uubuhin ka na,
kung mahina ang iyong resistensya, magkakalagnat ka na, matatrangkaso ka. Ang depression ay parang ganun po. Pagka may signs ka ng depression, may mga mental disorders kang pwedeng dumating pa. At kung papasinin natin, pag sinabing mental disorder, disorder talaga yon. Pag sinabing mental health, okay, hindi pa disorder yon. Yun ay estado ng iyong mentality, ng iyong emosyon. Pero pag may tinatawag ng mental health disorder, marami yan mga kapatid. At kung isayin natin yan, ano bang listahan ko rito? Yeah, substance use disorder, eating disorder. Ang depression ay part ng mood disorder. At ang lahat ng ito ay mga disorders. Okay? Next slide. Depression is a common cold. Is a common and serious mental disorder that negatively affects. Kapag may depression ka, it affects how you feel. Minsan tamang praning ka, hindi mo maramdaman, hindi ka makapag-relate, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makagalaw ng maayos, at even yung pananaw mo sa paligid, may hugot lagi. Those are signs of depression. Ang Christian ba pwede magkaroon depression? Yes. Ang isang professional na tao ba pwede magkaroon depression? Yes. Bata? Yes. Mga adults na problemado? Lalo-lalo na. So, as we can see, sabi nga rito sa aking na-research, as of, when was this? 2023. Okay? 3 out of 10 people or 29% ay merong diagnosed na depression. Diagnose yan, ibig sabihin nagpakonsulta na diagnose. Eh, sabi nila, kung gaano karami yan, yan din kadami yung mga hindi na diagnose. Na parang, ay okay lang ako. Paano pa? Pagsamahin yung bilang niyan, that's more than 50% or almost 60% ng mga tao nakakaranas ng depression. At meron kang depression kapag ina-isolate mo ang sarili mo at naramdaman mo yung anything sa mga sinabi ko kanina. At even sa Diyos. Pag nagtatampo ka na sa Diyos, matinding sign yan. Now, let's continue. Okay? Ito ang sinabi ng Bible. 1 Corinthians 14:33. For God is not a God of disorder, but of peace. Okay? Sa NIV, ang tawag niya ay disorder. Sa iba ay chaos, tumult, ang tawag. So, as we can see, yung disorder nating naramdaman, depression, anxiety, fear, or mga negative na mga emotions, mga kapatid, ibig sabihin, yung mga disorders pala, not the emotions, hindi galing kay Lord. Hulaan nyo na kung kayo galing. It's either sa'yo or demonic spirit. Okay? So, kapag nakakaramdam tayo ng ganito, we lose the inner healing or meron tayong mental health disorders and we lose yung tinatawag na mental health, mental wellness. At ngayon, ito pa, tingnan itong next na verse. Nasa Bible din yan. Sinabi ni Samuel kay King Saul, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Okay? Now, even in the Bible, may mga stories of clinical depression. At kung hindi man ay lower version lang, just mere depression lang, general depression. Did you know yung 5 binanggit ko sa inyo na signs ay nasa kanya lahat yun? Okay, balikan natin ng konti. Okay? Nasa kanya ang emotional numbness. Pero before that, he was great. He was a good leader. Loss of motivation and purpose. Si Lord dati ang titingnan niya at yung calling niya as king bilang hari. Later on, kung ano lang sabihin ng mga tao, yun ang nasusundin niya. Naging people pleaser siya. Na-confuse siya sa kanyang identity. Worth it pa ba ako? O dapat sundin ko na lang yung mga tao? O
or sundin ko na lang yung bahala na kung sino man. Nagkaroon siya ng withdrawal from relationship. Even yung kanyang closest friend na si Prophet Samuel ay inilayo niya ang sarili niya doon at ngayon display na lang si Prophet Samuel to the point na parang samahan mo ako para yung mga tao igalang pa rin ako. Display na lang yung mga tao sa paligid niya. At overthinking at meron din sa tinatawag na self-doubt. So lahat ng ito ay nangyari sa kanya all because he turned away from his calling. He turned away from God at nagkaroon siya ng paglayo sa mga tamang relationship. Especially with his mentor. Wala na siyang pinaniniwalaan kundi sarili niya. Pero again, gradual ito to the point na nagkaroon na siya ng demonic oppression and demonic possession na even anak niya, pinagdudahan niya. Even anak niya ay kanya ng tinreat ng hindi tama. Yung relationship niya nag-crash, yung kingdom niya nag-crash, at lahat sa paligid niya ay nag-crumble to the point na later on nagpakamatay siya nung siya ay nasukol na nung kanyang mga kalaban. At even yung anak niya ay inutusan niya magpakamatay. Okay? Or, na so short, tingnan niyo sa ako nagpakamatay o pinatay. Pero I'm sure si King Saul ay nagpakamatay. And did you know, si David na kanyang lingkod din ay sinubukan niyang patayin dahil sa bad spirit na meron sa kanya. And yung tugtog ni David, yung awit ni David, yun lang ang nakakapag-soothe ng kanyang feelings. At marami tayong maralaman tungkol dyan. So, here's the thing. How to deal with depression. Number 1 is this. Recognize the signs. Yung sign ng kay King Saul is so much, mga kapatid. Nagkaroon siya ng disconnection sa family niya, disconnection sa kanyang mentor, disconnection sa Diyos, at lahat ng sinabi ko sa inyo kanina, nasa kanya yun. Okay? So, number 2, kailangan mong sumunod uli. Especially kung kung may mga tao tayong kilala na nag-undergo ng treatment ng behavioral therapy sa psychologist o psychiatrist, dapat sila sumunod. At lalo kung Christian ka, kung naniniwala ka sa Bible, kailangan mo magsimulang sumunod sa utos ng Diyos. That is the best way to recover from depression. At kung hindi ka man diagnosed na may depression ka, pero may signs of depression ka, it's time to go back to the Lord. Ang return to obedience, kung Bible ang pag-usapan, ang tawag dyan is repentance. Okay? Number 3, reach out for help. Huwag mong suluhin. Kung may kakilala ka o ikaw nakakaramdam ng mga ganyan, huwag mo i-isolate ang sarili mo. Halimbawa, sanay ka mag-church, ayoko muna mag-church, ayoko muna makipag-usap. Okay? Pero wag niyo ito ma-mistake doon sa kung ako ay introvert. Okay? May mga tao kasi ang personality niya is introvert, talaga sanay sila di makipag-usap. At ang kinakausap ay family lang. No, hindi introvert na personality sinasabi ko. Yung introvert ka at ang kausap mo lang usually ay parents mo, halimbawa lang, or kapatid mo, kamag-anak mo, even sila ay hindi mo na kinakausap. Parang extreme introvert, extreme na introvert na siya. Parang ganun ang nangyayari. And that's a problem again. Isolation. At minsan, mayroon na rin shame na kasama yung katulad ng sinabi ko sa inyo last time. Ay, nahihiya ako magsabi, baka isipin nila, ito na, I will be direct ha, hindi ko na sasabihin sa kanila kasi isipin nila na siraan na ako ng ulo. Hindi ka nasiraan ng ulo, even yung taong kakilala natin, kung may signs of depression ka o anxiety or whatever, hindi pagiging sira ulo yun. Kundi ikaw ay normal na tao na dumadaan sa problema and you encounter this at meaning to say, kailangan mo lang ng tulong, you ask for help. Kapag hindi okay ang feeling mo, ask for help, ask for prayers. Huwag mong suluhin. At least kausapin mo ang mister mo or misis mo
family mo, best friend mo. But don't isolate yourself, but reach out, mga kapatid. Number 4, ito pa, renew your mind. Ito ang tricky ng konti sa pag-renew your mind. Ang iniisip ng iba dyan ay mind over body. Okay? Mind over self. Mind over matter. O kaya, think positive. Alin man sa mga yon, I don't recommend. Kasi, katulad ng lagi kong example, think positive. Okay? Think positive. Nakakaamoy ka ng kakaibang amoy sa bahay mo, halimbawa lang. Okay, given, may patay na daga pala. Naglason ka ng daga, may namatay na daga, at hindi mo malaman kung saan sila nagtago. And then, nakita mo siya na sa ilalim pala ng sofa mo. Halimbawa lang ha. And then, ay ito pala yung mabaho. Ang gawin mo, inangat mo yung carpet mo, at winalis mo siya pa ilalim ng carpet, and then, tinabunan mo siya ng carpet, at sasabihin mo, walang mabaho, na-solve na ang problema ko. You see, that is stupid way of saying now na parang wala ka na okay ka. Okay? At isipin natin kung ganon. Kahit na mag-positive thinking ka, may naamoy ka eh. Pero ang tawag doon, dinideny mo yung problema. Ay, hindi, wala akong naamoy na mabaho. Okay ako, wala akong problema. That's denial. At yan ay gateway. Yeah, parang mall lang. Gateway yan sa kalaban. Gateway yan sa demonic spirit. Gateway yan sa more na mental health disorders. Kasi sabi ko sa inyo, ang depression is a common cold na nagsasabi sa iyo na okay, may paparating pang marami unless you deal with it. Okay? So, hindi dapat positive thinking. Why not ganito? Kunin mo yung daga, maglagay ka ng gloves, kunin mo yung daga, at itapon mo, linisin mo yung bahay mo, sabunin mo yung carpet mo, at yung bahay mo kung saan mo nakita yan, and then, kapag wala na yung problema talaga, na-deal yung source ng baho, kahit na hindi ka mag-positive thinking, wala ka na naamoy. Kasi bakit? Na-deal yung problema sa roots. Okay? That is renewing your mind by solving the problem, asking for help, recognizing the signs, and returning to obedience. Sundin mo ang doctor, sundin mo ang pastor, o sino man ang yung counselor, sundin mo yung sinasabi ng Word of God. At ito pa, and this is the last, pero for me this is the best. Rebuild with God's Spirit. Okay? Sabi ko last time, you don't need to recover your life. What you need is to recover your heart. Amen? Yung rebuilding na to, this takes time. Hindi yung nag-share ka ng problema sa isang tao and then after that, solve na agad. Solve na lahat ng problema mo dahil nagsasabi ka na o kaya pinag-pray ka ng isang tao and then solve na agad. Hindi. You need a series of counseling kapag medyo may signs of depression na talaga, lalo kung mas marami na ako, at least pero ka ng 3 pataas, you need mga 1 to 3 months or 6 months na counseling na dyan. Okay? Kailangan mong may kausap. Kailangan mo ng may nag-guide sa'yo. Ang tawag sa psychology niyan is behavioral therapy. Okay, tawag sa Christianity niyan is the process of inner healing or prayer counseling sa tawag ng iba. Whichever man ang tawag mo, basta ask for help. Rebuild your life with God's Spirit. Dito, papasok ngayon lalo ang Word of God. Sabi ni Jesus Christ, come to me all of you are weary and heavy laden and I will give you rest. Alam natin yung verse na yan, may kanta pa yan. So, dun lang sa basic na yon, alam ni Lord na later on, yung mga tao na to magkakaroon ng tinatawag na inner healing, mental health discussion, na even ang mga kabataan ngayon ay makakaranas niyan. So, alam na ni Lord yun noon pa man. That's why He gave that verse. Okay, come to me. Halik kayo, lumapit kayo sa akin. Okay, tama ba ako? Matthew 11:28 o John 3:16. Okay. Anyway, so, yun yung mga panawagan ng Diyos sa atin. Okay? So, going back do sa key verse natin kanina. For God is not a God of disorder, but of peace.
That's shalom. That's wellness. That's welfare. Yung word na shalom. So, ibig sabihin lang yan. From that verse, kabisado yung verse na yan, 1 Corinthians 14:33, is from the word of God. For God is not a God of disorder. Okay? Bigyan natin ng bagong ano yan. For God is not a God of mental disorder, but He is a God of peace. You see? So I'm praying sa mabilis na usapan natin ngayon mga kapatid, that you will recognize God's work sa buhay natin. Okay? I pray na you will begin to recognize and don't deny yung mga problema na naranasan natin. And just ask for help and humble yourself before God. And I'm not telling you to be religious. I'm telling you na mag-repent tayo at manumbalik sa Diyos. At ang panunumbalik sa Diyos is body, soul, and spirit. Yes, truly there's a need for a deeper understanding of our emotions. This leads us to learning how to deal with depression. So, narinig niyo ay part ng Speak to Inspire PGE podcast at meron tayong audio-only version at may video rin. And why not consider to subscribe and like ang episode na ito and maybe share it to your friends and to your relatives. I'm sure they will appreciate it as we talk about dito sa podcast na ito about mental health awareness and especially inner healing din. So this is Gina Somo III. I'm the senior pastor of UVCC Church. Thank you for being part of this ministry. God bless you more. See you on the next episode.